5 ng umaga, madilim pa ang langit ng Batangas nang simulan ni Nena Reyes na painitin ang kawali. Hindi siya natulog ng maayos. Hindi na siya sanay na matulog ng maayos. 10 taon sa Singapore, sanay siyang gumising bago pa man tumilaok ang manok. Sanay na ang katawan niya sa pagod na walang pahinga. Ngayon, kahit nasa sarili na siyang tahanan, pakiramdam niya ay nandoon pa rin siya. Nasa silid ng isang matandang babae, nakikinig sa mahirap na paghinga, naghihintay ng sumunod na utos. Naglagay siya ng mantika sa kawali. Pumutok ito ng kaunti, parang galit. Naiintindihan niya. Sa maliit na kusina na halos hindi makatayo ng 2 tao, nagsimulang magluto si Nena ng almusal para sa kanyang sarili. Ito lang ang gawin niya para sa kanyang sarili ngayon, magluto ng simpleng itlog at kanin. Kahit ito, may luha na gustong bumagsak sa kanyang mata, ngunit hindi niya pinahintulutan. Habang hinihintay niyang maluto ang itlog, naalala niya ang huling liham na ipinadala niya 10 taon na ang nakakaraan. Nakalagay sa isang maputlang sobre, maingat ang sulat, puno ng pag-asa. Inay, napadala na po ako ng 10,000 piso para sa paaralan ni Ligaya. Huwag po ninyong kalimutang ibigay sa kanya ang sukli. Wala siyang natanggap na tugon tungkol sa sukli. Hindi niya alam noon na ang 10,000 piso ay napunta sa bagong ref ni Manong Bernie. Hindi niya alam na ang susunod na padala, 15,000 piso para sa gamot ni Inay, ay nagbayad ng utang ng kapatid niyang si Rodel sa sabungan. Hindi niya alam na si Ligaya, ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak ay lumaki na halos walang sapatos na maayos. Nag-aaral sa isang paaralan na ang bubong ay tumatulo tuwing umuulan. 10 taon. 10 taon siyang nagpadala. 10 taon siyang nagtiwala. Tanga, bulong niya sa sarili habang ibinababa niya ang itlog sa plato. Talagang tanga. Nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone, hindi niya agad sinagot pero paulit-ulit itong nagring at napabuntong hininga na lang siya. Hello? Magandang umaga po, si Nena Reyes po ba ito ang dating caregiver na nagtrabaho sa Singapore? Iniangat niya ang kilay. Oo, sino ito? Ma'am, ako po si Cynthia Valdez mula sa Valdez Placement Agency. Nai-refer po kayo sa amin ng inyong dating employer. Naghahanap po kami ng experienced na cook para sa isang mountain lodge dito sa Tagaytay. Live-in po, tapos may kasama pong benepisyo? Cook. Napatawa si Nena ng kaunti, mapait ang tawa. Caregiver po ako, hindi cook. Alam po namin, ma'am. Pero sinabi po ng inyong dating employer na kayo raw ang pinakamagaling na magluto sa buong floor ng ospital doon sa Singapore. At ang aming kliyente, si Don Rafael Montesillo, naghahanap po ng tao na may disiplina, may respeto, at kaya pong hawakan ang responsibilidad. Hindi lang cook ang hahanapin niya, tao po ang hahanapin niya. Natigil si Nena sa pagkain. Don Rafael Montesillo. Narinig na niya ang pangalang iyon, sino bang hindi? Ang pinakakilalang armador sa Luzon. Ang lalaking ang pangalan ay laging nasa dyaryo, laging may suot na mahal na barong, laging may tingin na parang mas mababa sa kanya ang lahat ng tao sa paligid niya. Magkano ang sahod? Tanong niya. Sinabi ng recruiter ang halaga, 30,000 piso bawat buwan. Lahat ng pagkain at tirhan ay libre. Kailan magsisimula? Sa susunod na Lunes po, ma'am. 3 araw pa lang po ang natitira. Nag-isip si Nena ng 3 segundo. Binalikan niya ang kanyang plato, ang malamig na itlog, ang kanin na bahagyan ng tumitigas. Tumingin siya sa maliit na kusina na puno ng amoy ng dati ng sabihin ng kanyang inay na para sa ating pamilya. Tumingin siya sa dingding na may lumang kalendaryo, taong 2014 pa, hindi na pinalitan. Sige, sabi niya, tatanggapin ko. Nang ibaba niya ang telepono, dumaan siya sa maliit na salamin sa tabi ng pinto. Sandali siyang tumigil. Siya ay 52 taong gulang. Ang buhok niya ay may puting buhok na halong itim. Ang mga kamay niya ay magaspang. Mga kamay na naghugas ng katawan ng iba. Nagbigay ng gamot, nagpiga ng basa na damit sa gitna ng gabi. Ngunit ang mga matang iyon hindi pa rin tumatanda. Matalas pa rin. Nagtatanong pa rin, at sa kanyang leeg, isang maliit na gintong locket. Hindi niya ito tinanggal kahit minsan. Hindi mula ng araw na ibinigay ito sa kanya ng isang matandang babaeng kapit ng kapit sa kanyang kamay bago pa huminto ang paghinga. Hinawakan niya ito ng sandali. Mainit ito sa kanyang balat, parang may buhay. Itinaon niya ito sa loob ng kanyang damit. Itinago sa likod ng tela, malapit sa kanyang dibdib. May narinig siyang tunog ng mensahe. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Galing kay Rodel, ang kanyang kapatid na lalaki.
Huwag ka nang umuwi dito, ate. Wala ka namang maiuuwi. Matagal na tumingin si Nena sa mensaheng iyon. 1, 2, 3 segundo. At pagkatapos, ngumiti siya. Hindi ito ang nangiti ng isang babaeng nasasaktan. Hindi ito ang nangiti ng isang babaeng natatakot. Ito ang ngiti ng isang babaeng may alam. Ng isang babaeng matagal na naghintay, matagal nang nanahimik at ngayon ay nagsisimula ng humakbang pasulong. Isang hakbang lamang, ngunit ang hakbang na iyon ay hindi na mapipigilan ni Numan. Huminga ng malalim si Nena habang nakasakay sa jeepney papuntang probinsya. Sa bawat kumpay ng sasakyan, mas tumitibay ang kanyang puso. Hindi ito ang babalik na Nena na umaasa ng masayang pagtanggap. Alam na niya, matagal na niyang alam. Pagdating sa kanilang barangay, huminto siya sa kanto. Nakita niya ang bahay mula sa malayo at napatigil siya. Ang bahay na iyon, hindi na ito ang bahay na umalis siya 10 taon na ang nakaraan. Bagong pintuan, bagong kulay ng pintura, at sa harapan, isang sasakyan. Hindi lang basta sasakyan. Isang bagong SUV sa kulay puting parang kasal, nakaparada sa harapan ng bahay na binayaran ng kanyang sariling pawis. Binibili nila ng sasakyan ang aking pagod, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, bukas ang pintuan ng sala. At doon, nakita niya si Ernesto, ang kanyang asawa. Nakaupo sa bagong sofang balot ng leather, may hawak na bote ng beer, nanonood ng bagong malaking TV na halos sumasaklaw sa buong dingding. Tanghaling tapat, walang trabaho, walang ginagawa. Ernesto, napatingin siya. 1 segundo lang, pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi sa tuwa. Sa gawi ng isang lalaking nahuli ngunit nagpapanggap na walang nangyayari. Nena, nandito ka na pala. Bakit hindi ka nagpaalam? Nagpaalam ako, 2 linggo na ang nakakaraan. Nag-text ako, sabi ko, darating ako ngayon. Ay, nakalimutan ko siguro. Ininom niya ang beer. Walang hiya. Umupo ka muna, pagod ka siguro. Tumingin si Nena sa paligid. Bagong mesa, bagong kurtina, bagong electric fan sa sulok. Kahit ang sahig, bagong tiles na kulay cream, ang uri ng tiles na nakita niya sa mga mahal na tindahan sa Singapore. Sino ang nagbayad nito lahat? Natawa si Ernesto. Ikaw naman. Sino pa? Mahinahon siyang tumugon. Sabi mo sa mga remittance ko, para sa bahay at pagkain ni Ligaya. Sabi mo walang natitira. Oo, para sa bahay nga yan. Para sa SUV, nagbago ang mukha ni Ernesto. Naging seryoso. Kailangan namin ng sasakyan, Nena, para sa negosyo. Anong negosyo, Ernesto? 10 taon kang walang trabaho. Ay nako, bakit ka ganyan? 1 linggo ka palang nandito, nagagalit ka na agad. Hindi na sumagot si Nena. Lumabas na siya sa sala, lumakad papunta sa likod ng bahay at doon niya natagpuan ang kanyang anak. Si Ligaya, 24 na taong gulang na ngayon. Ang huling nakita niya, 14 pa lang siya. 10 taon na ang lumipas. Nakayuko siya sa harap ng malaking palangganang puno ng pinggan. Naghuhugas. Puno ng sabon ang mga kamay. Suot ang lumang damit na puno ng mantsa. Hindi siya katulad ng isang anak ng bahay. Katulad siya ng isang kasambahay na hindi binabayaran. Ligaya, napatingin ang dalaga. At para sa isang sandali, nanatili siyang walang kibo. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw ng nay, nanatili lamang siyang nakatayo. Mga mata, puno ng luha na matagal na hinihintay ng kanyang mga pisngi, lumapit si Nena. Hinawakan ang mga kamay ng anak niya, malambot pa rin kahit na may tanda na ng trabaho. At niyakap niya siya, mahigpit, walang salita sa simula. Naririnig niya ang ingay sa loob ng bahay. Ang boses ng kanyang inay, si Nanay Karing, na nagtatawa sa sala kasama si Ernesto. Narinig niya ang tawang iyon. At napansin niya ang bagong damit ng kanyang ina, ang gintong hikaw na nagliliwanag sa ilaw ng hapon. Ligaya, kumusta ka? Mahinahon ang boses ni Nena, kontrolado. Okay lang po, Nay. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sino ang nag-aayos ng bahay? Sino ang nagluluto? Sino ang naghuhugas? Matagal na panahon bago sumagot si Ligaya. Ako po. Ikaw lang, tumango ang dalaga. Sila, busy po kasi, sabi nila. Hinigpitan ni Nena ang yakap. Naramdaman niya ang katawan ng kanyang anak na nanginginig ng kaunti, hindi sa lamig. Sa pigil na iyak. Sa napakaraming taon ng nakatiim na bibig. Sa loob ng bahay, narinig na nila sila ni Nanay Karing. Ay,
Nandoon pala siya. Nena, halika dito. Hindi agad lumabas si Nena. Hinayaan muna niya ang sandaling iyon, siya at ang kanyang anak sa likod ng bahay, malayo sa lahat ng nagtatawa at nagpapagana sa loob. At sa tainga niya, bulong ni Ligaya, maingat, mahina, para bang natatakot siyang marinig ng iba. Nay, huminga ng malalim ang dalaga, mayroon silang tinitago sa iyo. Nanatiling tahimik si Nena, nagmamasid. Tungkol sa iyong pera. Patuloy ni Ligaya, hawak sa isang tao sa Maynila. Lumayo si Nena ng kaunti mula kay Ligaya. Tiningnan niya ang mukha ng anak, ang mga matang pagod, ang mga labi na nanginginig ng kaunti. Anong tinitago? Mababa ang boses niya. Kontrolado. Huminga ng malalim si Ligaya. Binalingan niya ang pintuan, sinigurado na walang nakikinig. Nay, may dumating na abogado dito. Mga 2 taon na ang nakakaraan. Naghahanap siya ng isang Nena Reyes, dating caregiver sa Singapore. Sabi niya, may bagay na naiwan para sa'yo. May naghahanap sa'yo. Napatigil si Nena. Abogado? Oo, Nay, suot pa niya yung maayos na Amerikana. Mahinahon ang dating. Hindi siya mukhang scammer o kung ano. Seryoso siya. At ano ang nangyari? Lumunok si Ligaya. Nandito si tatay noon at si Tito Emong. Nang marinig nila ang pangalan mo, nang marinig nila ang salitang caregiver at Singapore, lumapit agad si tatay. Kinausap niya yung abogado ng walang kasama. Ako, pinaalis nila, sinabihan akong mag-aayos ng hardin. Siyempre, mahinahon ang tinig ni Nena, masyadong mahinahon. Nang lumabas na yung abogado, patuloy ni Ligaya, tinanong ko si tatay kung sino siya at bakit siya dumating. Sabi ni tatay, wala iyon, nagkamali lang ng address, huwag mong pag-usapan ito sa sinuman, lalo na sa nanay mo. Nanatili si Nena sa lugar niya, hindi gumalaw, parang estatwa. Nay, inangat ni Ligaya ang kamay niya. Nay, okay ka lang? Kailan mo ito nalaman? Ang totoo, nang pumunta ako sa barangay hall para sa isang dokumento, isang beses, mga 6 na buwan pagkatapos, nakilala ko yung sekretarya ng abogado. Naglalakad siya sa merkado. Sinabi niya sa akin nang walang reklamo, ay, ikaw ba yung anak ni Nina Reyes? Naghanap kayo ng nanay mo yung firm namin. At doon ko nalaman na hindi nagkamali ng address ng si tatay mo. Alam niya, pinigilan niya ang abogado. Dahan-dahang tumayo si Nena. Lumakad siya ng ilang hakbang palayo patungo sa lumang puno ng sampalok sa sulok ng bakuran. Hinawakan niya ang balat ng puno, matulis, magaspang. Nandoon ang kamay niya sa locket, muli. Hindi niya inangat. Hinayaan lang niyang mahawakan niya ito. Nay, sumunod si Ligaya. Alam mo ba kung sino ang nagpadala ng abogado? Hindi sumagot si Nena agad. Tinitingnan niya ang langit. Madilim na ngayon, ilang bituin ang lumabas na, maliit, malayo. Oo, sabi niya sa wakas. Alam ko. Sino? Ibinaba ni Nena ang tingin niya. Tumingin siya sa anak. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakita ni Ligaya ang tunay na mukha ng kanyang ina. Hindi ang matatag na mukha. Hindi ang kalmadong mukha, ang tunay. Ang nanay ni Don Rafael, sabi ni Nena. Yung babaeng inaalagaan ko sa Singapore, si Doña Carmen, napaawang ang bibig ni Ligaya. Sabi niya sa akin, bago siya namatay, Nena, hindi kita pababayaan. Sabi ko sa kanya na hindi kailangan. Sabi niya, hindi ito para sa iyo lang. Para sa anak mo. Para sa lahat ng taon na inubos mo para sa akin nang wala ka sa kanila. Tumigil si Nena, pinigilan ang sarili. Namatay siya 10 linggo pagkatapos at ibinigay niya sa akin ang laket bago pa man. Tahimik si Ligaya, walang masabi. Hindi ko binuksan ang laket anak 10 taon. Natatakot ako, parang kung bubukas ko siya, tapos na ang lahat. Tapos na ang pag-asa. Nay, mula sa loob ng bahay, tumatawag na naman si Nanay Kering. Nena, kailangan mo na dito, may gagawin ka pa. Tumingin si Nena sa direksyon ng boses. 1 segundo lang, pagkatapos binalingan niya ulit ang anak. Salamat sa pagsabi sa akin, sabi niya. Tahimik, tiyak. Ngayon alam ko na ang kailangan kong gawin. Maghapon na ang lumipas, nahiga na ang lahat. Tahimik na ang buong bahay, ang pagtawa, ang ingay, ang kwentuhan ng mga kapatid ni Danny na nagpauwi na rin sa wakas. Nakaupo si Nena sa gilid ng papag sa maliit na kwarto. Kasama niya si Ligaya, natutulog na ang dalaga. Pagod, ang mukha niya kalmado sa tulog. Dahan-dahang hinawakan ni Nena ang loket. Bumukas ito ng walang kahirap-hirap.
Sa loob, isang tiklop na papel, manipis at maingat na nakatiklop, at isang maliit na larawan, kasing liit ng 2 kuko pero malinaw. Isang babae, matanda na, pero dating maganda ang dating. Ang mata, hindi ngumingiti pero may dignidad. May luha, sa gilid ng iisang mata. Si Doña Carmen, binuksan ni Nena ang papel, pinuang sulat kamay. Matatag pa rin kahit malinaw na may karamdaman ang kamay ng isulat ito. Binasa niya. At naging maputi ang kanyang mukha. Maingat na tiningnan ni Nena ang papel sa kanyang mga kamay, hindi siya huminga. Sa kusina ng Montecillo Mountain Lodge, ang ingay ng kagamitan at ng hangin sa labas ay tila nawala. Lahat ay tahimik, parang ang buong mundo ay naghintay kasabay niya. Binasa niya uli. 1 beses. 2 beses. Sa ikatlong pagkakataon, naunawaan niya ang bawat salita. Ang sulat ay isinulat ni Doña Esperanza Montecillo, hindi ni Doña Carmen. Iba sila. Iba ang pangalan. Ngunit ang mukha sa larawang hawak niya, ang mukha sa loket, ay ang mukha ng babaeng namatay sa kanyang mga kamay sa Singapore. Ang babaeng tinatawag niyang Doña Carmen sa loob ng lahat ng buwang inaalagaan niya. Carmen, sabi niya noon ng babae. Tawag mo sa akin Carmen, hindi ma'am. Kahit minsan, kaya ganoon ang tawag niya sa kanya. Carmen. Ngunit ang tunay niyang pangalan, ang pangalan sa sulat, ang pangalan sa ilalim ng lumang larawan sa dingding ng dining room ng lodge ay Esperanza. Doña Esperanza Montecillo, ina ni Don Rafael Montecillo. Ang lalaking tumingin sa kanya kanina nang parang tumingin siya sa isang upuan. Dahan-dahan, ibinaba ni Nena ang papel sa mesa ng kusina at umupo. Hindi siya makatayo, hindi niya kaya ang tumayo ngayon. Ate Nena, okay ka lang? Si Aling Coring, ang matandang kitchen helper, ay tumigil sa pagpunas ng kawali at tumingin sa kanya nang may pag-aalala. Okay lang, sabi ni Nena. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Mukhang nakakita ka ng multo. Hindi siya sumagot dahil parang ganoon nga ang naramdaman niya. Ibinalik niya ang papel sa loob ng locket. Isinara niya ito at pinanatili niya sa kanyang mga kamay. Hindi na niya isinuot sa leeg niya. Hindi pa. Kailangan munang isipin niya ang lahat. Ang sulat ay malinaw. Malinaw ang sulat kamay, malinaw ang layunin, malinaw ang mga pangalan. Isinulat ni Doña Esperanza ang sulat. Ayon sa petsa, 2 linggo bago siya namatay. Isinulat niya ito sa sarili niyang kamay, kahit mahina na siya, kahit nanginginig na ang mga daliri. Nagsabi siya ng 3 bagay. Una, ang isang maliit na lupa sa Cavite, 1 piraso ng lupa na minana niya mula sa kanyang sariling magulang, hindi bahagi ng ari-arian ng Montecillo, ay nilagyan niya ng pangalan. At ang pangalan na nilagay niya doon ay hindi Rafael, hindi ang asawa niya, hindi ang ibang Montecillo, ang pangalan ay Nena Reyes. Ikalawa, mayroon siyang naiwan sa isang abogado sa Makati, 1 sobre na naglalaman ng kopya ng dokumento. Ang pangalan ng abogado ay nasa sulat, malinaw. Ikatlo, kung ang sobre ay hindi pa naibigay kay Nena Reyes sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay nangangahulugang may nagtatago nito at dapat humanap si Nena ng paraan para makuha ang nararapat sa kanya. Namatay si Doña Esperanza, si Doña Carmen, 6 na taon na ang nakakaraan, 6 na taon. Ni minsan ay walang tumawag kay Nena, walang sulat, walang abiso, walang abogado. Aling Coring, sabi niya, dahan-dahan. Ilang taon ka nang narito sa lodge? Napahinto ang matanda. Halos 8 taon na. Bakit? Kilala mo ba si Doña Esperanza? Naging tahimik ang kusina. Oo, sabi ng matanda, mababa ang boses. Bakit mo tinatanong? Anong uri siyang tao? Dahan-dahang lumapit si Aling Coring. Umupo siya sa tapat ni Nena. Tumingin siya sa paligid muna, parang tinitingnan kung may nakikinig. Mabuti siyang tao, sabi niya. Napakabuti. Kaya siguro hindi siya nagtagal. Ang masyadong mabuti, laging unang naaalis sa mundong ito. Nagmahal siya sa mga tao? Nagmahal siya sa lahat, kahit sino? Kahit ang mga hindi niya dapat mahalin. Huminto ang matanda. Nagmahal siya ng sobra sa anak niya. Nagmahal at nagsakit. Kasi, iba ang anak niya. Iba ang puso. Hindi nagtanong pa si Nena. Alam na niya ang ibig sabihin. Tinignan niya ang loket sa kanyang mga kamay. Ang ginto ay malamig sa kanyang palad. 10 taon na ang nakakaraan, isang matandang babae ang humawak sa kanyang kamay sa isang pribadong kwarto sa Singapore at sinabi, "Huwag mong kalimutan ang iyong halaga, anak, kahit hindi ka paniwalaan ng mundo."
At ngayon, narito siya sa loob ng bahay ng anak ng babaeng iyon. Nakatayo siya sa kusina ng lalaking tumingin sa kanya nang parang wala siya. At sa kanyang kamay, isang sulat na nagpapatunay na hindi siya wala, na mayroon siyang lugar, na may nagtiwala sa kanya, na may nagmahal. Dahan-dahan, ibinalik niya ang locket sa kanyang leeg, isinaayos niya ang kanyang terno, tumayo siya. Aling Koring, sabi niya, at ang boses niya ay panatag na ngayon, panatag at matatag. Kailangan na nating ihanda ang hapunan. Anong gusto ni Don Rafael? Kare-kare. Lagi niyang gusto ang kare-kare tuwing Miyerkules. Sige, sabi ni Nena. Gagawin natin ng maayos. At habang naghuhugas siya ng kamay at inihahanda ang mga sangkap, may isang katanunsan ang lumulutang sa kanyang isipan, isang katanunsan na hindi pa siya handa na sagutin ngayon pero hindi niya mapigilan na itanong sa kanyang sarili. Kung naglaho ang sobre, kung may nagtatago nito sa loob ng 6 na taon, sino? At nasa loob ba siya ng tamang lugar para malaman ang sagot? Ilang araw na ang lumipas mula nang dumating si Nena sa lodge. Hindi naman masamang lugar, malamig ang hangin, maganda ang tanawin. Ngunit ang buhay sa loob ng kusina ay ibang usapan. Bago pa mag-alas 5 ng umaga, nakatayo na si Nena sa harap ng apoy. Niluluto ang almusal para sa 10 tauhan at 2 bisita. Nilalaba pa ng kanyang mga kamay ang mga mantsa ng gabi bago pa man matatapos ang pagkain sa tanghali. Sanay na siya, 10 taon sa ibang bansa, sanay na sa kahirapan na wala namang nagpapasalamat. Ngunit may isang bagay dito sa lodge na hindi niya inaasahan ang mga kapwa manggagawa. Ate Nena, pwede po ba akong kumuha ng kaunting kanin? Hindi pa po ako nakakain mula kahapon. Si Dodong iyon, ang pinakabatang tagapaglinis, 15 taon. Payat na parang walis tingting. Tinitingnan siya ni Nena, saka tumingala sa kisame. Umupo ka, kakain ka ng maayos. Pero si Mang Berting, baka mawalan kami ng... Umupo ka, sabi ko. Kumain si Dodong ng 3 plato. Hindi nagsalita si Nena, hinayaan lang niya. Ganyan ang mga araw sa lodge, puno ng maliit na bagay na hindi nakikita ng mga bisita. Si Nena na tumutulong sa matandang Aling Koring na mahirap angkatin ang mga kahon ng gulay. Si Nena na naglalagay ng kaunti pang sabaw sa mangkok ng sinumang mukhang gutom. Bakit mo ginagawa iyon? Tanong ni Sonia ang isa pang kasambahay. Anong iyon? Yung pagbibigay. Hindi ka man lang hihingi ng kapalit. Napangiti si Nena. Noong nasa ibang bansa ako, may isa akong pasyenteng matanda. Lagi siyang nagtatanong kung may kumakain ba sa akin. Palagi. Kahit siya ang may sakit. Tapos natutunan ko na ang pagkain hindi lang para sa tiyan, paminsan-minsan para sa puso. Hindi na sumagot si Sonia. Ngunit mula noon, lagi na siyang nagiiwan ng kaunti pang kanin para kay Dodong. Ngunit may isang bagay sa lodge na walang nagbabago, si Don Rafael. Isang Miyerkules ng gabi, ginawin ni Nena ang kare-kare ng buong puso, sariwang bagoong, malambot na karne, pino ang pagkakulay ng sote ng mga gulay, pinaghandaan niya ng maigi. Nang maihatid sa mesa, nakinig si Nena sa labas ng pinto ng sala. Sandali lang, saka narinig niya ang boses ni Don Rafael. Anong lasa ito? Parang gawa ng bata. Nanahimik si Nena. Itawag ninyo ang cook. Pumasok siya. Nakaharap sa kanya ang 3 bisita, matatandang lalaki sa mamahal na damit, at si Don Rafael sa gitna. May nakangisipang muka na parang nahihirapang pigilan ang sarili. Ito ba ang pinakamahusay na kaya mong gawin? Walang imik si Nena. Kahit ang aking aso ay mas may pinipili. Matagal na katahimikan? Naramdaman ni Nena ang mainit na dugo sa kanyang muka, hindi galit, kundi isang uri ng pangangati na matagal na niyang kilala. Ang uri ng sakit na sanay ka nang matanggap mula sa mga taong naniniwala na ang yaman nila ay karapatan na maging malupit. Hindi siya sumagot, itinungo niya ang ulo, humakbang pabalik. Rafael, lahat ay lumingon. Isa sa mga bisita, isang matandang lalaki, may puting buhok, simpleng suot ngunit may dignidad sa tindig, ay tumayo mula sa kanyang upuan. Sapat na, nagulat si Don Rafael. Agustin, sapat na, sabi ko. Hindi pa nasanay si Don Rafael na sansalain, lalo na sa harap ng mga tao. Nakita ni Nena ang kanyang mukha, sandali lang, 1 segundo, at nakita niya doon ang isang bagay na hindi niya inaasahang makita sa isang lalaking tulad niya. Pagkabigla. Tunay na pagkabigla. Lumabas si Nena ng sala nang walang salita.
bumalik sa kusina, umupo sa maliit na bangkito sa tabi ng kalan. Ilang minuto ang lumipas, saka narinig niya ang mga hakbang. Ang matandang bisita ay pumasok sa kusina. Nagtayo si Nena. "Huwag na," sabi ng lalaki. "Umupo ka lang." Lumapit siya. Tiningnan niya si Nena ng matagal, isang titig na parang naghahanap ng isang bagay sa kanyang mukha. Saka namutla siya. "Nena?" bulong niya. "Nena Reyes?" Natigilan si Nena. "Ako si Dr. Agustin Lim. Naaalala mo ba ako?" Tumigil ang hangin. Naaalala niya. Siyempre, naaalala niya ang doktor na laging naroroon sa kwarto ni Aling Sofia tuwing gabi. Ang doktor na nagpirma sa death certificate. Ang doktor na tumayo sa tabi niya nang hawak-hawak niya ang kamay ng babaeng naghihingalo. "Dr. Lim," bulong ni Nena. "Ikaw ba ito talaga?" Ulit ng matanda at sa kanyang mga mata isang bagay na parang halo ng gulat at luha. "Naghahanap ka rin ba ng sagot tungkol sa sinabi sa amin ni Sofia bago siya tumigil ang lahat? Ang hangin, ang ingay ng mga dahon. Kahit ang malapit na tunog ng kusina, lahat ay parang natigilan." Tumingin si Nena sa matandang lalaki na nakatayo sa harap niya, si Dr. Agustin Lim. Mas matanda na siya ngayon, mas kulubot ang mukha, mas puti ang buhok, pero ang mga mata, iyon pa rin. Ang mga matang iyon na nakita niyang lumuha sa tabi ng higaan ni Doña Esperanza Montisillo noong gabing huli. "Oo," sabi ni Nena, dahan-dahan, "ako ito." Hindi makapaniwala ang matanda. Hinawakan niya ang kanyang sariling dibdib, parang tinatiyak na hindi siya nangangarap. 10 taon, bulong niya. 10 taon ko nang hinahanap ang paraan para mahanap ka. Bakit? Tanong ni Nena. Bakit hinahanap mo ako? Lumunok si Dr. Lim. Tumingin siya sa paligid, kaliwa, kanan. Parang may tinitiyak na walang nakikinig. Pagkatapos, mahinahon niyang sinalita, "Hindi dito, halika." "Lumabas muna tayo." Dinala siya ng matandang doktor sa likod ng lodge sa isang maliit na hardin na hindi gaanong ginagamit. Doon, sa lilim ng mga gumagapang na halaman, nagsimula siyang magsalita. Noong mga huling linggo ni Doña Esperanza, sabi ni Dr. Lim, "Ikaw ang tanging tao na nanatili sa tabi niya. Alam mo yun, pero may isang bagay na hindi mo alam." Nanahimik si Nena, nakikinig. Bago siya pumanaw, mga 3 araw bago ang huli, tinawagan niya ako hindi bilang doktor niya, bilang kaibigan. Sinabi niya sa akin na gusto niyang gumawa ng isang bagay, isang huling bagay. "Ano iyon?" tanong ni Nena, mahinang-mahina ang boses. "Nagpadala siya ng abogado," sabi ni Dr. Lim. "Isang pinagkakatiwalaang abogado, hindi ang abogado ng pamilya Montisillo. Isang hiwalay." Binalak niyang gumawa ng notarized na dokumento, isang sulat ng pasasalamat at isang legal na kasunduan. Naramdaman ni Nena ang pagtibok ng kanyang puso. Ang dokumentong iyon ay nagsasabing, ikaw, Nena Reyes, ay may karapatang tumanggap ng isang bahagi ng personal na ari-ariang naiwan niya, hindi ang pag-aari ng pamilya, ang sa kanya lang, ang mga bagay na nasa kanyang pangalan bago pa man siya mag-asawa. Hindi makaimik si Nena. Pero nagpatuloy si Dr. Lim at lumabas ang isang malalim na buntong hininga. "Hindi umabot ang abogado sa iyo." Naharang siya. Naharang ng mga pamangkin ni Rafael. Alam nila ang tungkol sa plano ng matanda. Pinigilan nila. Ang abogado ay binigyan ng babala. At ang dokumentong iyon, sinabi nila na nawala. Isang matagal na katahimikan. Nawala. Ulit ni Nena. Parang ikulang sa kanyang sariling bibig. Ganun ang sinabi nila, malumanay, nasabi ng doktor. Pero alam ko ang katotohanan, nandoon ako. Narinig ko ang buong usapan nila at alam ko rin na si Doña Esperanza ay hindi basta magtitiwala ng isang kopya lang. Doon natigilan si Nena. Doon nagsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso, hindi sa takot kundi sa isang uri ng pagkamulat na dahan-dahang dumadating tulad ng umaga. Sinimulan ni Dr. Lim, at ang kanyang boses ay napakababang para lamang marinig ni Nena, ay nagsabi sa akin ilang oras bago niya ibigay ang locket sa iyo na may inilagay siya roon, sa loob, na hindi basta-basta mahahanap ng sinuman kung hindi nila alam na may nakatago roon. Ang kamay ni Nena ay kusang pumunta sa kanyang leeg, ang locket. Ang maliit na gintong locket na lagi na niyang suot mula ng araw na ibinigay ito sa kanya ng matandang babae, ang huling regalo, ang huling hawak, ang huling ngiti. Dr. Lim,
Bulong niya, isang pangalawang kopya, Nena, ng notarized na dokumento at ng sulat sa loob ng locket na iyan na nasa liig mo ngayon. Nanlabo ang paningin ni Nena. Hindi siya sanay na umiyak sa harap ng iba. 10 taon siyang natuto na itago ang lahat, ang sakit, ang pagod, ang kalungkutan sa likod ng isang ngiti at isang kalmadong kilos. Pero ngayon, sa hardin na ito, sa harap ng matandang lalaking nagdadala ng katotohanan na matagal na niyang hindi alam na hinahanap pala niya, lumuha siya. Hindi maingay, walang daing, simpleng luha lang na dumating ng walang pahintulot. Nena, bulong ni Dr. Lim at maingat niyang inilapag ang kanyang kamay sa balikat niya. Ang lupa sa Batangas nakasama sa kasunduang iyon dahil sa pagpapalaki ng halaga ng ari-arian sa loob ng 10 taon. Ang halaga nito ngayon ay umabot na sa 10 milyong piso. 10 milyong piso. Iyon ang numero na lumutang sa hangin at hindi ito parang pangarap. Parang totoong mabigat na bagay na biglang nahulog sa kanyang mga kamay. At si Rafael, patuloy ng doktor, mas mababa pa ang boses, halos wala ng hangin. Hindi niya alam na mayroon kang locket, hindi niya alam kung ano ang nakatago roon. Wala siyang ideya, kahit ngayon. Hinawakan ni Nena ang locket, maingat, parang bata, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay na hindi niya dating nauunawaan. Ang locket ay hindi lang isang alaala. Ito ay isang katotohanan na naghihintay. Ang umaga sa lodge ay palaging tahimik sa oras na iyon bago pa man dumating ang mga bisita, bago pa man mag-init ang araw sa itaas ng Tagaytay. Tanging ang amoy ng kanyang niluluto ang sumisigaw sa buong kusina. Kanin, sinangag, itlog, ang simpleng mga bagay na palaging nagpapaalala sa kanya kung para saan siya nagtatrabaho. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang ingay mula sa labas. Lumabas si Nena ng kusina para tingnan at natigilan siya. Sa malawak na garden ng lodge, may grupo ng mga tao, hindi bisita, hindi empleyado, pamilya niya. Naroon si Ernesto, ang kanyang asawa, nakangiti, nakadamit maayos, hawak ang isang maliit na regalo. Naroon ang kanyang inay, nakaupo sa upuan, nakapagpalit ng damit na para bang pumupunta sa isang handaan. Naroon ang kanyang kapatid na si Tomas, ang bunso, ang laging walang trabaho, ang laging may hinahanap sa iba. Hindi sila dumating para sa kanya, halata iyon, Nena. Ang boses ni Ernesto, puno ng ngiti, lumapit siya ng mabilis, parang masaya, parang walang nangyari sa loob ng 10 taon. Huy, andito ka pala. Maganda dito maganda talaga. Hindi sumagot si Nena. Naimbitahan kami ng event coordinator, si Mang Bert, kilala mo ba? Kaibigan ko siya noon pa. Sabi niya, okay lang daw pumunta, may maliit na reception daw dito ngayon. Kaibigan mo? Tanong ni Nena ng dahan-dahan. Oo naman, matagal na kaming magkaibigan. Ngumiti pa rin si Ernesto. Hindi ka ba masaya? Nagkita tayo dito. Tumingin si Nena sa paligid. Ang kanyang inay ay hindi man lang lumingon sa kanya. Ang kapatid niyang si Thomas ay abala sa pagkuha ng larawan ng lodge, ang malawak na sala, ang mataas na kisame, ang malaking bintana na may tanawin ng taal, parang turista. Parang hindi nila alam na ang kanilang anak, ang kanilang kapatid, ang nagluluto ng pagkain doon. Bumalik si Nena sa kusina. Tahimik, walang salita, ilang minuto lang, narinig niya ang tinig ni Don Rafael sa sala, maayos, mataas, may autoridad. At pagkatapos, narinig niya ang isang tinig na nakilala niya kaagad, si Ernesto. Napakaganda ng property ninyo, Don Rafael. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo sa negosyo. Talagang inspiring. Dahan-dahang lumabas si Nena sa gilid ng pinto. Naroon si Ernesto, nakatayo sa tabi ni Don Rafael, ngumingiti, kumukuha ng kamay upang makipagkamay. Ang paggalang sa kanyang mukha ay isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Hindi kailanman binigyan ni Ernesto ng ganoong tingin si Nena, hindi kailanman nagsalita sa kanya ng may ganoong tono. Ngunit kay Don Rafael, isang taong kilala niya ng ilang segundo lang, ibinibigay niya ang lahat ng paggalang na hindi niya nagastos para sa kanyang sariling asawa. Bumalik si Nena sa kusina. Hinawakan niya ang gilid ng mesa. Huminga ng malalim. Ilang sandali lang, may pumasok. Si Ernesto. Nagsara ang pinto sa likod niya. Lumingon siya sa paligid, siguruhing walang ibang tao. Pagkatapos, lumapit siya kay Nena, mas mababa ang boses, mas matigas ang mukha. Huwag kang gumawa ng eksena dito,
Bumulong siya. Masisira ang lahat ng aming pinagplanuhan. Tumingin si Nena sa kanya. Matagal, walang galit sa mukha, malamig lang. Inyong pinagplanuhan? Tanong niya ng dahan-dahan. Anong pinagplanuhan ninyo, Ernesto? Ngumuso si Ernesto. Parang gusto niyang sagutin, ngunit naputol siya. Sa likod niya, bumukas ang pinto ng opisina ni Don Rafael at lumabas si Tomas, ang kapatid ni Nena, ang bunso, ang laging walang trabaho. Hawak niya ang isang sobre, makapal, puti. May tatak na nakasulat sa harap, ngunit malayo pa para mabasa ni Nena kung ano. Ngumiti si Tomas nang makita si Nena, ngunit hindi abot mata ang ngiti na iyon. Hindi totoong ngiti, iyon ang ngiti ng taong may tinatago. Huminto si Tomas sa pintuan nang makita niya si Nena. Isang segundo lang, pero nakita ni Nena ang pagbabago sa kanyang mukha, ang bahagyang pagtigil ng hininga, ang mabilis na pagkakataas ng kilay. Gulat, pero hindi yung gulat na nagmumula sa kagalakan. Gulat ng taong nahuhuli. Nena, boses niya ay parang bato. Tumigas ka agad pagkatapos. Anong ginagawa mo rito sa labas ng kusina? Hindi sumagot si Nena. Tumingin siya sa sobre sa kamay ni Tomas. Pagkatapos sa mukha ni Ernesto. Pagkatapos sa mukha ni Tomas. Dalawa silang nakatayo. Dalawa. Hindi aksidente ito. Ibigay mo sa akin ang sobre, Tomas. Ngumiti pa rin si Tomas, ngunit unti-unting nawala ang nangiti. Wala kang pakialam dito, ate. Negosyo ito ng mga matatanda. Ibigay mo sa akin. Nena, ibigay mo sa akin ngayon. May sa boses niya na hindi niya marinig noon. Mababa. Matatag. Hindi sigaw. Mas nakakatakot pa kaysa sigaw. Tumingin si Tomas kay Ernesto. Naghahanap ng tulong. Ngunit lumayo naman si Ernesto. Umatras ng isang hakbang. At para sa unang pagkakataon sa gabi na iyon, nakita ni Nena ang takot sa mukha ng kanyang asawa. Kumuha ng sobre si Tomas. Ibinigay niya ito, hindi maayos, itinatapon na parang gusto niyang mabilis itong mawala sa kanyang mga kamay. Binuksan ni Nena ang sobre, ilang papel. Formal na sulat, may mga pirma sa ibaba. Binasa niya isang beses, dalawang beses. Sa ikatlong pagbabasa, naunawaan na niya lahat. Kontrata, formal na kontrata. Nakalagay ang pangalan ng pamilya niya, ang pangalan ni Ernesto, ang pangalan ni Tomas, ang pangalan pa ng isa pang kapatid niya na si Gloria. Nakalagay ang petsa, 3 taon na ang nakalipas mula ng lagdaan nito. 3 taon, habang nagtatrabaho pa siya sa Singapore. Ang kabilang partido, 2 pamangkin ni Don Rafael, sina Rodrigo at Felix Montecillo, mga pangalang narinig na niya dati sa mga kwento ng mga kasama sa lodge. Ang nilalaman ng kasunduan, makikipagtulungan ang pamilya ni Nena sa mga Montecillo upang matiyak na walang sinumang makakaangkin ng bahagi ng ari-arian ni Doña Esperanza na posibleng maibigay sa labas ng pamilya. Kung may lumitaw na mag-aangkin, susugpuin. Kung may abogado, hahadangan. Kung may dokumento, itatago. Kapalit, isang malaking halaga ng pera na babayarang buwanan sa loob ng 2 taon. At isang bahay sa Maynila, nakarehistro na sa pangalan ni Ernesto. Bahay sa Maynila, binabayaran sila para pigilan ang karapatan ng kanilang sariling asawa, ng kanilang sariling ate. Kaya pala ayaw nilang makausap ni Nena ang abogado. Kaya pala lagi may dahilan, lagi may sagabal, lagi may mamaya na, ate, hindi pa panahon. Kaya pala, nanatiling nakababa ang ulo ni Nena. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita. Kahit ang hangin ng Tagaytay ay tila huminto. Pagkatapos, dahan-dahan, tiningnan niya si Tomas. 10 taon, sabi niya, tahimik, malinaw. 10 taon akong nagpagod para sa inyong lahat, para kay nanay, para kay Ligaya, para sa pamilyang ito. Hindi sumagot si Tomas. 10 taon akong nalayo sa aking anak. Nagpapatuloy pa rin si Nena. Parehong boses, parehong lakas, walang pagbabago. Para lang masiguro na may makain kayo. May pampaaral, may pangmeryenda, para lang hindi kayo mahirapan. Nena, hindi mo naiintindihan. At ito ang ginawa ninyo. 3 salita. 3. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi, parang nagguho ang isang bagay sa silid na iyon. Parang natumba ang isang dingding. Lumabas ng patak si Ernesto. Nena, pakikingan mo kami. Huwag kang magsalita. Hindi pa rin siya sumigaw. Huwag kang magsalita. Lumakad siya. Palabas. Diretso sa pintuan ng lodge, diretso sa labas, diretso sa gabi. Tumayo siya sa harap ng bundok ng Tagaytay,
Mainit pa rin ang hangin ng kusina sa kanyang balat, ngunit malamig na ang gabi. Humampas ang hangin sa kanyang mukha, isang malakas, malinaw na hampas. Inilabas niya ang locket mula sa loob ng kanyang damit. Binuksan. Tiningnan ang papel sa loob. Ang maliit, pinalumang papel na ibinigay sa kanya ng isang babaeng naghihingalo sa isang ospital sa Singapore. 10 taon na ang nakaraan habang hawak ang kanyang kamay at nagsasabi ng mga salitang hindi niya malimutan. Ingatan mo ito, anak. Para sa tamang panahon. Ngayon ang tamang panahon, nagdial siya ng numero, hindi sa abogado, hindi sa pulis. Tumunog ang telepono, 1, 2, 3 beses. Hello, ma! Boses ni Ligaya. Antok pa, gabi na. Nagsalita si Nena at sa unang pagkakataon ng gabi na iyon, bahagyang nanginig ang kanyang boses. Anak, kailangan kong malaman mo ang lahat. Bukas matapos ang handaan. Nandito ka, ha? Saglit na katahimikan sa kabilang linya. Okay ka lang ba? Tumingin si Nena sa locket. Sa bundok, sa gabi. Magiging okay ako, anak. Matapos ng bukas, magiging okay tayo. Maingat na inayos ni Nena ang mga kawali sa counter. Hating gabi na. Ang buong kusina ay puno ng amoy ng simmering stock, beef bones, sibuyas, at luyang sariwa. Bukas ang malaking handaan. 20 tao. Mga kapwa negosyante ni Don Rafael, mga partner sa shipping, 1 o 2 politiko. Kailangan perfect ang lahat. Nagtatrabaho si Nena ng tahimik. Hindi siya ang tipo na kumakanta habang nagluluto. Nagtatrabaho lang. Binabanata ng kamay, tinatakbo ang isip, narinig niya ang paa sa hallway. Mabigat, mabilis, lalaki. Nagabiso ang kanyang katawan bago pa man lumabas ang isip, nakilala niya ang yapak na yon. Si Don Rafael, pumasok siya sa kusina nang walang kibo. Hindi naghanap ng tao, hindi nagsalita. Umupo lang sa stool sa tabi ng kitchen island. Ang stool na karaniwan ay wala ni sino man ang gumagamit at tumingin sa counter. Nanatili si Nena sa pagluluto, hindi siya lumingon. May kape ba? Mababang boses niya, hindi utos. Tanong, malaking pagbabago para sa kanya. Oo sir, sabi ni Nena, mainit pa. Kumuha siya ng mug, nagbuhos, iniabot ng walang salita. Tinanggap ni Don Rafael. Uminom, tumigil. Mabango ang kusina mo. Hindi siya sumagot agad si Nena. Nagpatuloy sa paggupit ng mga dahon ng laurel. Adobo bukas, isa sa mga pangunahing ulam. Adobo. Inulit niya ang salita. Parang tinutuklas ang lasa nito. Marunong siyang magluto ng adobo, sabi niya nang walang emosyon. Iyong asim na hindi mapantayan ng kahit anong restaurant. Matagal na siyang patay. Tumigil si Nena sa paghahalo 1 segundo, 2. Alam ko, sabi niya ng tahimik, nagugulat si Don Rafael. Nag-angat siya ng tingin. Ano? Bumaling si Nena sa kanya. Tuwid ang mata. Wala siyang pagtatago sa tingin, pero wala ring hamon. Sabi lang niya ng totoo. Alam ko na marunong siyang magluto ng adobo. Tinuruan niya ako sa Singapore. Noong nagtatrabaho ako doon, 10 taon na ang nakaraan. Nanatiling tahimik si Don Rafael, pero ang kamay na hawak ng mug, bahagya itong tumigas. Sino ka? Hindi galit ang tono, nagtataka. Parang may naalala siyang bagay na matagal na niyang pinigilan. Nena Reyes, cook mo, pero noon, caregiver ng iyong ina. 9 na buwan, hanggang sa huli. Hindi kumibo si Don Rafael. Hindi siya nagsalita, tumingin lang sa kape sa kanyang kamay, nagpatuloy si Nena. Mabuting babae ang iyong ina, sir. Mahirap i-imagine kung gaano siya ka-gentle kung ikukumpara sa tumayo si Don Rafael. Hindi galit, pero may bagay na gumalaw sa kanyang mukha, isang bagay na hindi siya sanay na hayaang lumabas. Sapat na. At sa eksaktong sandaling yon, bumukas ang pintuan ng kusina. Ang manager, si Mang Efren, halos nagmamadali. Don Rafael, sir, may dumating na bisita para sa inyo. Sa sala, sabi niya, importante raw, sir. Abogado daw po. Nag-angat ng kilay si Don Rafael. Ang abogado ko ay hindi dumadating ng walang abiso. Hindi po siya ang regular ninyong abogado, sir, bago. Sabi niya, Attorney Villanueva, ang pangalan niya. Napatigil si Nena sa paghawak ng kutsilyo. Attorney Villanueva, ang pangalang iyon, kilala niya ang pangalang iyon. Ilang taon na ang nakaraan, naghanap sa kanya ang isang abogadong iyon, isang sulat, isang tawag sa telepono, isang mensahe sa pamamagitan ng kanyang kapitbahay sa probinsya. Noon ay wala siya, nasa Singapore pa.
At nang bumalik siya, naging abala ang buhay. Nagsimula ang kaguluhan ng pamilya, nawala na ang bakas. Hindi siya basta naghahanap ng sinuman, naghahanap ng kanya. Lumabas si Don Rafael nang hindi na muling lumingon. Lumakad ng mabilis, nanatili si Nena sa kusina. Hawak ang kutsilyo, hindi gumagalaw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa isang bagay na mas malalim. Parang biglang nag-click ang isang bagay sa loob ng kanyang dibdib. Hindi aksidente ang gabing ito. Hindi aksidente na nandito si Don Rafael sa kusina niya. Hindi aksidente ang pangalan ng abogadong iyon sa loob ng parehong gabi. Muling tumingin si Nena sa loket sa kanyang leeg. Bukas ang handaan. Nandoon ang kanyang pamilya, nandoon ang mga bisita. At ngayon, nandito na rin ang abogado. Lahat ay nagsisimula ng magkasama. Huminga ng malalim si Nena. Inayos niya ang kanyang apron. Tiningnan ang mga ulam na inihanda niya sa buong araw, ang kare-kare, ang crispy pata, ang buko pandan, ang lahat ng pagkaing may halong pawis at pagmamahal. Pagkatapos, lumabas siya ng kusina. Ang malaking sala ng lodge ay puno na. Mga nakabarong lalaki, mga babaeng may alahas, mga tinig na nagsasalitang negosyo at politika, lahat ay nagsasama sa mainit na ilaw ng chandelier. Nakita niya agad ang kanyang pamilya. Nandoon si Ronaldo, ang kanyang asawa, nakaupo sa mesa ng mga bisita, nakangiti, nakasuot ng bagong polo na hindi niya kailanman nakita. Katabi niya, sina Ate Vilma at Kuya Ernie, parehong kumukuha ng pagkain na parang kanila ang handaan. Hindi man siya tinignan ng kahit isa. Sinimulan ni Nena na ihain ang mga ulam ng tahimik, tasarito, plato doon, serbidong nakangiti, mata nakababa. Nena, napatigil siya, pamilyar ang boses. Lumingon siya at naroon si Attorney Villanueva nakatayo sa tabi ng pintuan, naka-Amerikana, hawak ang isang maniyang sobre. Handa ka na ba? Bulong niya. Para sa ano? Sabi ni Nena nang mahina, ngumiti ang abogado. Para sa katotohanan. Bago pa makasagot si Nena, tumayo na ang matandang abogado at humiling ng atensyon ng lahat. Mga kababayan, mga bisita, mga kaibigan ng pamilya Montecillo, patawad sa abala, ngunit mayroon akong legal na negosyo na kailangang resolbahin ngayong gabi bago pa matapos ang okasyon na ito. Natigil ang lahat ng usap-usapan. Lumingon si Don Rafael mula sa dulo ng mesa. Villanueva, ano ang ibig sabihin nito? Don Rafael, sabi ng abogado ng mahinahon, ito ay tungkol sa huling kalooban at testamento ni Doña Esperanza Montecillo. Inyong ina, ang dokumentong hindi pa naaayos sa loob ng 10 taon. Naging maputla ang mukha ni Don Rafael. Huwag mong gawin ito dito. Bumulong siya. Hindi ito ang tamang oras. Sabi ng inyong ina, patuloy ng abogado. Walang mas tamang oras kundi kung kailan magkakasama ang lahat ng may kinalaman. At ngayong gabi, magkakasama sila. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Ang mga pamangkin ni Don Rafael, sina Carlo at Diego, ay nagkatinginan pagkatapos ay nagbulungan ng mabilis. Ang asawa ni Carlo ay humawak sa kanyang bag na parang handang lumabas. At sa mesa ng mga bisita napansin ni Nena ang kanyang asawa. Nag-aalsang tumayo si Ronaldo, hinahawakan ng kamay niya ang silya. Nakatuon ang mga mata niya sa pinto. Alam niya. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam na ni Ronaldo na may mali. Ang ari-arian na tinutukoy ko, sabi ni Attorney Villanueva habang binubuksan ang sobre, ay isang personal na bahagi ng estate ni Doña Esperanza, hindi kasama sa pangunahing negosyo ng pamilya Montecillo. Ito ay itinabi niya ng lihim. Ito ay para sa isang tiyak na tao. Tahimik na ang buong silid. Ang taong yon, patuloy niya, ay hindi miyembro ng pamilya Montecillo. Narinig ni Nena ang kanyang sariling hininga. At ang taong may karapatang mag-angkin ng ari-ariang ito ay narito sa loob ng silid na ito ngayong gabi. Nagsimulang lumingon ang mga tao, hinahanap ng mga mata kung sino. Ang patunay ng kanyang karapatan, sabi ni Attorney. Villanueva ng dahan-dahan ay isang bagay na lagi niyang dala sa sarili niya mula ng araw na ibinigay ito sa kanya ng isang babaeng naghihingalo sa isang ospital sa Singapore, 10 taon na ang nakaraan. Tuluyang tumigil ang lahat. At ang mga mata ng abogado, sa dahan-dahan, sa tiwala, sa katahimikan, ay nanatili kay Nena, sa cook, sa simpleng babae na hawak pa rin ang serving spoon, sa babaeng may locket sa leeg na kumikislap sa ilaw ng chandelier. Naramdaman ni Nena na lahat ng mata sa silid ay sumusunod sa tingin ng abogado, at unti-unti, isa-isa, natutuon ang mga ito sa kanya.
Si Don Rafael ay tumitig. Si Ronaldo ay huminto sa pag-aalsa. At si Nena, sa wakas, pagkatapos ng 10 taon, ay tumayo ng tuwid. Dahan-dahan, naglakad si Nena papalapit sa mesa. Hindi nagmadali, hindi nagulat. Para siyang naglalakad sa sarili niyang kusina. May dignidad, may katahimikan, may layunin. Inilabas niya ang locket. Ang maliit, gintong locket na suot niya sa leeg mula nang ibigay ito sa kanya ng isang matandang babae sa isang ospital sa Singapore 10 taon na ang nakakaraan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, isang tiniklop na papel, maingat na nakabalot sa manipis na plastik, at isang maliit na larawan. Isang matandang babae at isang batang babae na magkasamang nakangiti. Si Doña Esperanza, bulong ni Nena. At ako, 2 linggo bago siya pumanaw. Iniabot niya ang papel kay Attorney Villanueva. Tahimik na tinanggap ng abogado ang dokumento, binuksan, binasa. Walang nagsalita. Ang tanging marinig ay ang mahina, maingat na paghinga ng bawat tao sa silid. At pagkatapos, nagsalita si Nena, hindi sa abogado, hindi sa mga bisita, kay Don Rafael mismo. Don Rafael, sabi niya, mahinahon. Hindi ko kailanman pinlano na makapasok sa buhay ng inyong pamilya. Simpleng trabaho lang ang hinahanap ko noon, caregiver, sa isang pribadong ospital sa Singapore. Walang kumibo si Don Rafael. 2 taon akong nag-alaga sa inyong ina. 2 taon. Binibigyan ko siya ng gamot sa gabi. Kinakalong ko siya kapag takot siya sa dilim. Kinakausap ko siya kapag hindi siya makatulog. Huminto si Nena sandali. Huminga. Sinabi niya sa akin minsan, Nena, nag-iisa ako. Mayroon akong lahat. Pera, bahay, pangalan. Pero nag-iisa ako. At iiyak siya. At hawak ko ang kanyang kamay hanggang makatulog siya. Narinig ni Nena ang isang mahina na basag na ingay mula sa direksyon ni Don Rafael. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya. Sa kanyang huling gabi, tinawag niya ako. Sinabi niya, Nena, ikaw lang ang tunay na nandito para sa akin. Hindi ang aking ari-arian. Hindi ang aking pangalan. Ikaw. At ibinigay niya sa akin ang locket na iyon. Sinabi niya, huwag mong buksan hanggang kailangan mo ito. Ngayon lumingon si Nena kay Don Rafael. Ang lalaking noon ay parang bundok. Ngayon ay mukhang isang taong napakabigat ang hawak. 10 taon ko itong iningatan. At ngayon, kailangan ko na ito. Biglang tumayo ang isa sa mga pamangkin ni Don Rafael. Si Benji, ang pinakamaingay, ang pinakamapagmataas sa lahat. Peke iyan, sigaw niya. Sinabi ng aming abogado na walang valid na dokumento na ginawa ni Lola bago siya namatay. Wala. Baka ginawa mo lang iyan ngayon. Benji, simula ni Don Rafael. Hindi, Tito, dapat nating labanan ito. Isang cook lang siya, caregiver. Sino ba siya para? Sapat na. Ang boses ni Attorney Villanueva ay tahimik, ngunit tumigil ang lahat. Ngumiti ang abogado, hindi isang masayang nangiti. Isang ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, sabi niya kay Benji, mahinahon. Kaya naman, naghanda ako. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Mayroon akong pangalawang kopya ng dokumentong ito na nakatago sa opisina ng isang notaryo publiko sa Singapore. Mula pa noong araw na namatay si Doña Esperanza, ligtas, sealed, at authenticated. Tumahimik si Benji. At mayroon din akong isa pang bagay. Inilabas ni Attorney Villanueva ang isang tablet mula sa kanyang bag. Pinindot niya ito ng ilang beses, at sa screen, lumabas ang isang mukha, matanda, mahina. Ngunit ang mga mata, malinaw, buo, at puno ng layunin. Si Doña Esperanza, buhay sa screen, mahinang ngumingiti, at nagsimula siyang magsalita. Rafael? Mahina ang boses. Ngunit marinig ng bawat tao sa silid. Rafael, kung nanood ka nito ngayon, ibig sabihin, natupad na ang aking habilin. Ibig sabihin, natagpuan mo na si Nena. Walang gumagalaw, kahit si Don Rafael. Ang babaeng ito, si Nena Reyes, ay hindi lamang nagalaga sa akin bilang isang nurse. Naging anak siya sa akin nang wala ka, nang wala kayong lahat. Lumunok si Doña Esperanza sa screen. Mahinang kumuha ng hininga. Sa loob ng 6 na buwan sa ospital sa Singapore, siya ang hawak ng aking kamay tuwing gabi. Siya ang nakinig sa aking mga kwento tungkol sa iyo, Rafael, tungkol sa inyong ama, tungkol sa mga bagay na hindi ko nasabi habang buhay pa ako ng maayos.
Ibinigay niya sa akin ang isang bagay na hindi ko nabili kahit gaano karaming pera ang mayroon tayo, dignidad sa aking huling mga araw. Lumapit si Nena nang hindi niya namamalayan. Natunaw ang kanyang mga tuhod, ngunit nakatayo pa rin siya. Kaya naman, sa aking sariling kagustuhan, sa harap ng aking abogado at ng dalawang saksi, ay inihabilin ko ang aking personal na lupa sa Batangas. Ang lupang minana ko mula sa aking sariling ama, hindi sa negosyo ng pamilya Montesillo, kay Nena Reyes. Siya ang nararapat. Siya ang pumili ng tama ng walang kapalit. Narinig ni Nena ang mahinang hiyaw mula sa direksyon ng kanyang asawa, ng kanyang mga kapatid. Ngunit malayo na ang tunog, parang galing sa ibang mundo. At ikaw, Rafael? Tumigas ang mukha ni Don Rafael. Rafael, anak ko, nagtrabaho ako ng husto para mahalin mo ang kapangyarihan. Ngunit hindi ko itinuro sa iyo ang mas mahalaga kaysa doon. Kaya naman, hinihingi ko ang iyong tawad at hinihingi ko ang isang bagay sa iyo. Huminto ang video ng ilang segundo. Pagkatapos, muling nagsalita ang matandang babae. Hanapin si Nena, alagaan siya, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa pagpili. Piliin ang tama kahit huli na. At Rafael, huwag mong hayaang mabigo ang iyong puso tulad ng ginawa mo sa akin noong nag-iisa ako sa ibang bansa. Mahal kita. Iyan ang dahilan kaya masakit. Nag-fade ang screen. Nanatiling nakatayo si Don Rafael. At sa harap ng lahat ng kanyang mga bisita, ng kanyang mga kasusyo, ng mga taong palagi siyang natatakutan, lumuha ang mayamang armador. Hindi sa hiya, sa pagsisisi, lumakad si Atty. Villanueva patungo kina Benji at sa iba pang mga pamangkin. Mababa ngunit malinaw ang kanyang boses. Kayo ay opisyal na iniimbestigahan ng fraud at suppression of will. Huwag nang umalis sa bansa. Walang sumagot, walang makapagsalita. At noon, lumakad si Don Rafael, hindi patungo sa kanyang mga abogado, hindi patungo sa kanyang mga bisita. Patungo kay Nena. Huminto siya sa harap ng simpleng babae na may suot na apron ng kusina. Yumukod ng bahagya, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa sinuman sa kanyang buhay. Patawarin mo ako, sabi niya, para sa lahat. Sa loob ng lodge, sa mga taon na hindi kita pinansin. At sa aking ina na nag-isisa sa kanyang huling mga sandali. Hindi agad sumagot si Nena. Tumingin siya sa locket sa kanyang kamay na hawak niya roon mula nang alisin niya ito kanina. Hindi ko kailangan ng tawad mo, Don Rafael. Ang kailangan ko ay ang katarungan na matagal ko nang pinapasan at narito na ito. Tumango si Don Rafael. Hayaan mo akong gawin ang sinabi ng aking ina. At sa harap ng lahat, tinanggap ni Nena ang kanyang dignidad pabalik. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang cook, bilang isang babae na palaging tama ang kanyang pinagdesisyunan kahit walang naniniwala sa kanya. Ilang linggo pagkatapos, sa isang maaliwalas na umaga sa Batangas, nagbukas ng maliit na karinderya si Nena, pinto ng kahoy, mga plastik na upuan, amoy ng adobo na lutong-luto mula sa umaga pa. Si Ligaya, ang kanyang anak, ay nakatayo sa tabi niya, ngayon ay may hawak na enrollment form mula sa isang kolehiyo sa Batangas City. Ma, excited na ako, bulong nito. Ako rin, anak. Pinisil ni Nena ang kamay ng kanyang anak. Tayo na. Nang mag-alas 9 ng umaga, pumasok ang isang customer. Tahimik. Walang entourage, walang sasakyan sa labas na nakikita. Si Don Rafael Montesillo sa simpleng damit, walang relo, walang alahas. Naupo siya sa pinakadulo ng mesa. Tumingin sa menu na nakasulat sa kartolina. Maaari ba akong kumain dito? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Nena ng ilang sandali. Pagkatapos, ngumiti. Lahat ay tinatanggap dito. Iniabot niya ang isang platong mainit na kanin at adobo, tuyong luto, mabangong-mabango, at isang baso ng malamig na tubig. Kumain si Don Rafael ng tahimik. Walang sinabi. Walang hiniling. At sa bawat subo, nararamdaman ng lahat ng makakarinig ng kwentong ito, ang katotohanan na matagal nang naghihintay ng lugar na sabihin. Ang pinakamakapangyarihang tao sa silid ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi ang babaeng may pinakamalalim na puso. Bago matulog ng gabing iyon, inilabas ni Nena ang locket, maingat na binuksan. Tiningnan ang maliit na larawan sa loob, si Doña Esperanza, bata pa, nakangiti sa harap ng isang puno ng mangga sa Batangas. Pagkatapos, tinawag niya si Ligaya. Halika dito, anak! Inilapat niya ang locket sa kamay ng kanyang anak. Ito ay para sa iyo na ngayon. Ma, bakit?
Dahil kailangan mong laging matandaan, ang tunay na pamana ay hindi ginto, hindi lupa, hindi pera. Tumingin si Nena sa mata ng kanyang anak. Ang tunay na pamana ay ang dignidad na hindi mabibili ng kahit anong kayamanan sa mundong ito, at iyan palagi mong mayroon. Humawak si Ligaya sa loket ng mahigpit, at sa gabi ng Batangas, payapa, mabituin at mabango pa rin ng adobo mula sa maliit na karinderya, naramdaman ng dalawang babae ang isang bagay na matagal na nilang hinahanap, tahanan.